Sa mga lumang bahay, sa bawat sulok ng dilim, may mga lihim na hindi dapat matuklasan. Ito ang kwento ng kasalanan, kabayaran, at ang hindi mapakali na kaluluwa. Ito ang lihim ng isang Toda Rider. Huwag, maawa ka. Buhayin mo ako. Ako'y nagmamakaawa sa lalaking gumahasa sa akin. Nakakaramdam ako ng malamig na pawis sa buong katawan, walang saplot, halos hindi makagalaw dahil sa sakit at pagod. Ako'y nakahiga sa damuhan, nanginginig sa takot. Ano ako, siraulo? Bubuhayin kita tapos isusumbong mo ako sa pulis? Sigaw ng lalaki, puno ng galit at wala ng awa. Nararamdaman ko ang pangingibabaw ng droga sa kanyang utak, kaya sarado ang kanyang tenga sa aking mga pagmamakaawa. Hindi, promise. Wala akong pagsasabihan. Parang awa mo na. Marami pa akong pangarap. Umiiyak kong pagsusumamo habang siya'y palapit ng palapit. Say bye-bye to the world, lady. Ang kanyang huling sinabi bago ako'y ginilitan sa leeg. Ang sakit, ang hirap, hanggang sa mawalan ako ng malay. Naririnig ko pa ang kanyang halakhak habang paulit-ulit akong sinaksak. Hindi ko na naramdaman ang susunod na mga pangyayari. Ang pagkaladkad niya sa akin, papunta sa lumang balon sa likod ng abandonadong bahay. Doon niya ako inihulog at nagdilim ang lahat. 8:00 ng gabi. Mag-isang umuwi si Clara, ako. Hindi na sundo ng nobyo dahil pumunta ito sa birthday party ng kaibigan. Mahiyain kasi ako, kaya't tumanggi ako sumama. Malayo ang aming bahay, kaya pagbaba ko ng jeep ay sumakay pa ako ng tricycle. Habang tumatakbo ang tricycle, napansin ko ang driver na panay ang sulyap sa akin. Kinabahan ako lalo na nang makita ko ang kanyang pangising-ngisi na mukha. Nagdasal ako, alam kong may masamang mangyayari. Biglang iniliko ng driver ang tricycle. Nagpanik ako, nagsisigaw, humihingi ng tulong, ngunit walang nakarinig. Itinigil ng lalaki ang tricycle sa tapat ng lumang bahay. Kinaladkad ako sa likuran at hiniga sa damuhan. Pilit akong nanlaban, ngunit wala akong laban. Sinuntok niya ako sa sikmura, dahilan para mawalan ako ng lakas. Hinubaran niya ako at walang awang ginahasa. Pare, tulala ka na naman. May pasahero ka oh, sabi ng isang lalaki kay Gary. Dahilan para magising siya sa kanyang pagbabalik-tanaw. Ah, sige pre, ikaw na muna. Masama ang pakiramdam ko, uuwi na lang ako. Pagdadahilan ni Gary. Napapailing na lang si Bong, ang kasamahan niya sa Toda. Napansin niya na ilang araw ng tulala at balisa si Gary, parang may kinatatakutan. Si Gary, isang tricycle driver, 39 na taong gulang at hiwalay sa asawa. Walang magtitiis sa kanya dahil sa pagkalulong niya sa droga. Lagi siyang umuwing lasing, walang kasama mula nang iwan siya ng asawa. Kailangan niyang magpakalango sa alak para hindi maramdaman ang kanyang kasalanan. Ano? Nandito ka na naman ba? Lasing na salita ni Gary pagpasok sa bahay. Pasuray-suray siyang humiga sa sala. Halos mapaidlip na siya nang makita niya sa paanan ang babaeng duguan. Nakaputing damit, puno ng galit ang mga mata. Nagsisigaw si Gary, pilit tinatakluban ang mata. Tama na! Patay ka na! Pinatay na kita! Tigilan mo na ako! Mababaliw na ako! Iyak niya. Nang alisin niya ang kamay, wala na ang babae. Ngunit pagtingala niya, naroon ito, nakatayo sa ulunan, nakangisi, tumutulo ang dugo sa mukha at pumatak sa kanya. 4 na gabi nang minumulto si Clara. Ako. Hindi ako nito pinapatahimik. Laging akong nasa kanyang panaginip. Hindi alam ni Gary ang gagawin. Wala pang nakakaalam ng kanyang lihim. Naisip niyang magpunta sa simbahan. Father, may ikukumpisal po ako, umpisa ni Gary at sinabi ang lahat ng kanyang ginawa sa akin. Nabigla ang pari, isang krimen ang ikinumpisal ni Gary. Mahirap ang pagiging pari. Alam niya lahat ng kasalanan ng tao pero hindi niya ito maaaring isumbong. Maagang humiga si Father Oliver, nagdasal para sa akin. Hindi pa siya nakapikit nang marinig ang iyak ng babae. Bumangon siya, nagdasal at binasbasan ng holy water ang kanyang kwarto. Tumigil ang iyak.
Madaling araw na nang makatulog ang pare. Araw ng linggo, puno ng tao ang simbahan. Nasa kalagitnaan ng misa si Father Oliver nang mapansin niya ang babaeng mahaba ang buhok, nakaputing damit at duguan. Napatigil siya sa pagsasalita. Malinaw niyang nakikita ang multo ko, si Clara. Nag-cross sign si Father Oliver at pumikit. Pagmulat, wala na ako. Samantala, halos mabaliw na si Gary, lalo na kapag naririnig niya ang aking iyak. Nagkulong siya sa kwarto, takot na takot. Maya-maya gumalaw ang kama. Mula sa ilalim lumabas ako, duguan, gumagapang pabaligtad. Nagsisigaw si Gary at patakbong lumabas ng bahay. Kinabukasan, napagpasyahan ni Father Oliver na magpunta ng National Bookstore upang bumili ng kailangan niya. Nalaglag ang isang libro sa kanyang harapan. Kusang bumukas sa pahina na may larawan ng balon. Ano kaya ang ibig sabihin ng balon? Nagtatakang tanong niya. Lumipas ang ilang araw, hindi na lumalabas ng bahay si Gary. Naisipan niyang maligo. Nanginginig siyang nakaupo sa shower. Naririnig ang aking iyak. Bumukas ang pinto, pumasok ako, lumulutang. Ilang patak ng dugo ang tumulo sa sahig. Tumakbo si Gary palabas ng bahay. Sunod-sunod ang pagpaparamdam ko kay Father Oliver. Hindi na din halos makatulog ang pare. Isang umaga, naisipan niyang magpunta ng Baklaran. Hapon na nang sumakay siya ng jeep pa uwi, nakita niya ako katabi ng driver. 8 lang sila sa jeep, siya lang ang nakakakita sa akin. Umangat ang aking kamay, itinuro ang signboard ng jeep na Baklaran. C-L-A-R-A, binaybay ni Father. Pagka-uwi, isinulat niya ang mga letra at nabasa ang pangalan ko, Clara. Kinaumagahan, nagpunta si Father Oliver sa police station. Father, may kaso po kaming hinahawakan na may kinalaman sa pangalang Clara. Magdadalawang linggo na mula nang may humingi ng tulong na hanapin ang anak nila, sagot ng pulis. Inabot nito ang larawan ni Clara. Halos manlambot ang tuhod ni Father. Sa tingin ko ay alam ko kung saan siya makikita, sabi niya. Nagsimula silang maghanap ng balon. Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Natagpuan ang katawan ko sa isang balon sa likod ng lumang bahay. Nagluksa ang pamilya ko. Humihingi sila ng hustisya. Biglang sumuko si Gary sa presinto, inamin lahat at humingi ng tawad. Ikinulong siya habang buhay at pinagbayad ng malaking halaga. Si Father Oliver ang nagbasbas sa aking libing. Nagpakawala ng puting lobo ang pamilya ko at nag-alay ng dasal. Masakit man, kailangan nilang tanggapin na wala na ako. Pag-alis ni Father Oliver, nakita niya akong nakatanaw, ngumiti at unti-unting nawala. Magaan ang loob ni Father Oliver na bumalik ng simbahan. Alam niyang matatahimik na ako, si Clara, at payapa nang makakapagpahinga. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Scare Tales para sa higit pang nakakakilabot na kwento. Matamis na panaginip. Kung makakatulog ka pa,